Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap, ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagdingning ang kanyang kasuutan at naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magsimula po ako sa isang kwento na narinig ko tungkol sa isang babae na ipinasok sa ospital para magkaroon ng minor na operation. Dahil po sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil sa komplikasyon, hindi inaasahang pumanaw itong babae na ito. At tulad ng sinasabi sa atin, kapag daw tayo ay pumanaw, pagmulat natin, ang kaharap natin si San Pedro. Kaya kaharap niya daw si San Pedro at sinabi niya yung kanyang pangalan. Sabi niya, ang natatandaan ko lang, nasa operating room ako, siguro namatay na ako kaya nandito na ako. Ito po yung pangalan ko. At hinanap daw yun ni San Pedro. Medyo matagal niya hinanap sa kanyang listahan, subalit hindi niya nakita yung pangalan ng babae. Kaya sabi ni San Pedro, tingin ko may konting pagkakamali dito. Dapat hindi ka pa mamamatay. Sabi ng babae, paano yun? Nandito na po ako. Pero sabi ni San Pedro, ganito gagawin natin. Ayon sa aming record, mabubuhay ka pa dapat ng 30 to 40 years. Matagal pa. Kaya, dahil dapat buhay ka pa, ibabalik kita sa lupa at magigising ka pagkatapos ng operasyon. Mamumuhay ka pa ng 30 until 40 years. Ganon nga yung nangyari, paggising niya, naging successful yung operation. At dahil naisip niya, magtatagal pa pala ako sa mundo, siguro magparetoke na lang ako. Habang nagpapagaling siya, nagpagawa siya ng magandang ilong. At nung gumaling yung ilong, nagpabanat siya ng mukha.
At nang gumaling na yung kanyang muka, nagpatanggal siya ng mga bilbil at mga taba, kaya mas naging sexy siya. Kaya naman, pagkatapos niyang pagawa lahat sa kanyang katawan, halos iba na yung itsura niya. Mas lalong gumanda, mas lalong naging kaakit-akit. Kaya paglabas siya ng ospital, paggaling niya, pagbaba niya ng hagdan, sa kinasamaang palad, nabunggo na naman siya ng isang sasakyang mabilis. Pagmulat niya, kaharap niya na naman si San Pedro. So sabi ni San Pedro, ano po yung pangalan? Sabi niya, San Pedro, di ba kausap lang kita kailan lang? Sinabi mo pa nga sa akin, mabubuhay pa ako ng 30 hanggang 40 years. Kaya nga, malakas loob kong magparitoke ng katawan. Napakamot si San Pedro, sabi niya, naku, ikaw pala yan. Hindi namin nakilala, sorry Napakamot din yung babae. Mga kapatid, alam natin, hindi totoo tong kwento na to. Siguro ang hamon sa atin, huwag masyadong baguhin yung itsura kasi baka magkamali si Pedro, makuha niya na tayo dito sa mundo. Pero, ang isa po sa mga tema na pwede nating makuha sa mga pagbasa natin ngayon ay pagbabago, transformation, o change. Pagbabago. At ito po yung laging hamon sa atin. Dito narinig po natin sa ating ebanghelyo, si Jesus nagbagong anyo. At nung nakita siya ni San Pedro, gusto nila doon na lang manatili doon sa bundok na yun. Ipinakita ni Jesus yung kanyang pagka-Diyos upang matandaan ng mga apostoles na si Jesus hindi lamang tao, siya rin ay totoong Diyos. Kaya naman mga kapatid, yung pagbabago ng anyo na nangyari kay Jesus, nagdulot ng lakas ng loob at tapang sa mga apostoles. Kasi alam ni Jesus na darating na yung kanyang pagpapakasakit. Pinag-uusapan nila yan ni Moises at ni Elias. Kaya alam niya, pag dumating yung oras na yon, sigurado siya, matatakot yung kanyang mga apostoles. Kaya kailangan niya magpakita ng kanyang pagka-Diyos. Hopefully, sana, na habang nagpapakasakit si Jesus, matandaan nilang ito ay hindi lamang tao, kundi Diyos din. Tandaan natin, yung pagbabagong anyo ni Jesus, nagdulot ng tapang at lakas ng loob sa mga apostoles, nagdulot ng buhay sa kanila. Hindi po katulad dun sa kwento ng babae kanina, nagdulot ng kalituhan kay San Pedro at nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Subalit ang pagbabagong anyo ni Jesus, nagpalakas ng loob sa kanila at ang kanyang kamatayan nagbigay ng buhay sa kanila. Mga kapatid, ito yung hamon sa atin ngayon, magbago. Lalo na po sa panahon ng Kwaresma, iyan yung hinahamon sa atin. Kailangan may pagbabagong mangyayari sa atin. Hindi lamang po tayo sinasabihang magdasal, hindi lamang po tayo sinasabihan na magbigay, hindi lamang tayo sinasabihan na mag-ayuno. Kailangan po may pagbabago. Kaya nga, di ba, nung Ash Wednesday, ang mensahe, repent, magsisi, at maniwala sa mabuting balita. In short, ang sinasabi ng Diyos at ni San Juan Bautista, magbago ka na. Magbago ka na. Parating na ang Diyos. Sa ating pong unang pagbasa, narinig natin yung kwento ni Abram. At meron ding pagbabago na nangyari sa buhay niya. At yung pagbabago na nangyari sa buhay niya, hindi lamang siya yung nakinabang, kundi yung mga tao na mga susunod na henerasyon sa kanya. Ano po yung halimbawa ng pagbabago? Una, pagbabago ng kanyang tirahan. Mula sa lugar ng Ur, sinabihan siya ng Diyos, lilipat ka sa ganitong lugar, maninirahan ka sa ipinangakong lugar. Nagbago ng tirahan si Abram. Pangalawa, nagbago yung kanyang pangalan. Mula sa pagiging Abram, tinawag siyang Abraham. At pangatlo, nagbago yung kanyang estado sa buhay. Una, simpleng tao na may pamilya, pero sabi ng Diyos, bibiyayaan kita ng napakaraming anak na kahit yung nakikita mo mga bituin sa langit, hindi mo mabilang, ganyan din yung mga magiging anak at apo at mga angkan mo. At totoo,
kasama po tayo sa angkan ni Abraham. Ilan na ho ba tayo ngayon? Mabibilang mo ba yan isa-isa? Kaya naman, yung pagbabago kay Abraham, dulot ng kanyang pananampalataya. Nanalig siya, naniwala siya sa sinabi ng Diyos. Yun po pala yung isang dapat gawin natin kung gusto nating magbago, na naaayon sa plano ng Diyos, maniwala tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya. At ang pangalawa, ang isa pong recipe kung paano tayo magbabago na naaayon sa kagustuhan ng Diyos ay kailangang makinig. Makinig. Si Jesus, nung nabubuhay, madalas nakikinig sa Ama. Nakikipag-usap, nagdarasal. Kaya pwede natin siyang gawing ehemplo, halimbawa sa buhay. Kung gusto nating malaman kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin, makinig sa Kanya. At di ba, nandito kayo sa parokya ni San Jose, hindi ba isa rin siya sa isang magandang halimbawa kung paano dapat makinig sa Diyos? Nung sinabi na anghel sa kanyang panaginip na huwag kang matakot, Jose, dalhin mo pa rin at ituring mo na asawa si Maria. Ang kanyang pagdadalang tao ay dulot ng banal na espiritu. Huwag kang matakot. At nung nagising si Jose, sinunod niya yung sinabi ng anghel. Nakinig siya sa sinabi ng Diyos at sinunod niya, isinabuhay niya. Mga kapatid, ito yung pangalawang hamon. Maliban sa pananiwala at pananalig sa Diyos, makinig po tayo sa Kanya. Makinig. At upang tayo ay makapakinig sa Diyos, ang unang gagawin, manahimik. Minsan yan po yung mahirap gawin sa atin, manahimik. May mga tao na nakikinig sa sinasabi ng ibang tao kasi gusto niyang sagutin yung sinasabi. Kaya pinapakinggan ng maigi kasi may sasabihin din pagkatapos. Ilan po ba sa atin yung madalas dumadalaw dyan sa Blessed Sacrament? Ang dami pong nagsisimba, pero ilan ba yung madalas bumibisita sa Blessed Sacrament? Mapalad po kayo, ang inyong parokya, merong Blessed Sacrament, Adoration Chapel. Pumupunta ba kayo? Dinadalaw nyo ba ang Diyos? Nakikinig ba kayo sa Kanya? At sa huli, nananahimik ba kayo? Madalang po yung pumupunta kasi hindi komportable sa katahimikan. Kapag ka po may holy hour dito, ganong karami po ang nagsisidalo sa holy hour? Gantong karami ho ba? Umaapaw ho ba? Nakatayo ho ba yung mga tao? Ayon sa aking karanasan sa aming parokya, mas konti ang dumadalo kapag may holy hour. Bakit? Madalas kailangan manahimik. Ayaw ng tao ng nananahimik. Obserbahan po natin yung mga tao ngayon. Paglabas mo, bumubuka yung bibig sa kalsada. Kala mo baliw. Yung pala may kausap kasi may headset na nakasalpak. O kaya nakikinig sa music, sinasabayan yung music. Pero pag di mo nakita yung headset o earphone niya, akala mo baliw. Bumubuka yung bibig, nagsasalitang mag-isa. At kapag tinawag, binusinahan mo, hindi ka maririnig. Kasi malakas yung pinapakinggan. Gusto po natin, lagi may nakasalpak sa tenga. Kung hindi naman, gusto natin, laging may kinakausap. Laging tayo yung nagsasalita. Kung hindi naman, laging may pinapanood. Laging may pinapakinggan. Kailan po tayo huling nanahimik at nagdasal at nakinig sa Diyos? Baka po meron na siyang mensaheng ipinaparating sa inyo, hindi nyo naririnig kasi hindi nyo napapakinggan. Ayaw nating pakinggan. Mas gusto nating makinig sa chismis ng kapitbahay. Mas gusto nating makinig sa balita tungkol sa buhay ng ibang tao. Mas gusto nating makinig sa mga musika para isasayaw natin sa TikTok later on. Pero kailan po tayo nanahimik at nakinig sa Diyos? Si San Jose, walang tagline. Wala ho siyang script na binanggit. Ang pinakita niya sa atin, paano makinig. At dahil siya po ang inyong patron, sana po iyan yung magandang katangian ng mga parokyano ng parokya na to. Marunong makinig. At ang taong nakikinig, nakakaintindi. Imagine niyo po, kung pakikinggan niyo yung mensahe ng Diyos sa inyo,
Hindi ho ba mapapabuti yung buhay nyo? Lahat ng sinasabi ng Diyos, napapabuti, nakakadulot ng buti. At kung nakikinig po tayo sa Kanya, mapapabuti ang buhay natin. Nakinig si Abraham, napabuti ang buhay niya. Nakinig si Jesus, tamang mga desisyon ang nagawa niya. Nakinig si Maria, nakinig si Jose, nakinig si Elizabeth, nakinig ang mga santo, kaya po naging mabuti at tama ang mga buhay at desisyon nila. Mga kapatid, tayo po ay inaanyayahang makinig upang makapagbago. Yung pong mga salita ng Diyos nakakapagpabago ng buhay. Kaya naman po, ngayon gabi na, siguro pwedeng bukas hanggang sa mga susunod na araw, piliin natin, sabihin natin kay Lord, Lord, gusto ko pong magbago. Makikinig ako kung anong gusto mong sabihin sa akin. At sasabihin ni Lord, ano yung gusto mong baguhin sa'yo? Sabihin niyo po kay Lord. Mamaya itataas ko po yung ostya, tinapay, at yun pong alak. Pero alam natin may pagbabagong mangyayari sa misa. Ang tinapay at ang alak magiging totoong katawan at dugo ni Jesus. Habang tinataas ko siya mamaya, ibulong niyo ho yung panalangin niyo sa Kanya. Nakikinig po siya, makinig po tayo sa Kanya. At ang mga taong nakikinig sa Kanya, malalaman kung anong dapat gawin sa buhay. Kaya po, magbago tayo sa pamamagitan ng pakikinig. Sa huli, ano ba yung dapat nating baguhin? Yung ilong ba natin? Ano ba dapat nating baguhin? Yung bewang natin? Yung itsura? Dapat mo magpakulot? Dapat mo magpaputi? Hindi ho importante sa Diyos yung panlabas. Ang gusto ng Diyos, panloob na pagbabago. Kaya naman, kung tayo po madamot, sabihin mo, Lord, gusto kong maging mapagbigay. Kaya naman, magiging mapagbigay ka sa iyong magandang komento sa iba, magiging mapagbigay ka sa oras sa pamilya, titigil ka sa bahay, magiging mapagbigay ka sa mga nangungutang sa iyo kung may pera ka naman. Kasi gusto mong wag nang maging madamot. O gusto mo naman, Lord, ayoko na maging palamura. Hindi na mura yung lalabas sa bibig ko, kundi mga magagandang salita, salita ng papuri at pagkilala sa Diyos. Kung ano man po'y gusto niyong baguhin, ibulong natin sa Diyos. Nakikinig po siya, tutulungan niya po tayo. Ngayon po sa linggo na ito, pagdasal natin yung grasya ng pagbabago. Nawa, magbago tayo kasi nananampalataya tayo sa Diyos at pangalawa, nakikinig tayo sa Kanya. Simulan po natin sa pananahimik upang palagi nating marinig ang boses ng Diyos nagtuturo kung anong dapat nating gawin sa buhay. Amen.